this time, we will pray and we will ask the Lord na samahan tayo ngayong gabi na to sa pananalangin natin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa mga oras na to, lumalapit kami, Lord, na may humble na puso sa inyo. Lord, dalangin namin ngayong gabi na ito as we seek you, as we pray, Panginoon, samahan kami, Lord, ng presence mo. Lord, kung nasan man kami naroroon, Lord, may you fill our house, our home, with your holy presence, and maranasan namin, Lord God, ang kapuspusan ng presensya mo. And this time, kapatid, let's acknowledge the Lord. I-acknowledge natin siya kung nasan ka man naroroon. Lord, we acknowledge your presence. Holy Spirit, we invite you sa aming mga kanya-kanyang tahanan. We invite you, Lord, in this place. Lord, malahaya kang kumilos, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy namin binubuksan yung puso at isipan namin sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na ma-encounter ka namin once again tonight. Lord, we acknowledge that you are good, you are faithful, you are the God, Panginoon, who is powerful, you are omniscient. Lord God, you are omnipresent. Lord, salamat, Panginoon, kasi ngayong araw na to, as we celebrate New Year, Panginoon, kasama ka namin. Kasama namin, Lord, yung goodness mo, yung mercy mo, yung love mo sa amin. And Lord, today, we want to celebrate this time, Panginoon, ng punong-puno, Panginoon, yung mga puso namin ng pasasalamat sa inyo. Lord, thank you, Panginoon. Thank you. Lord, hindi enough yung pasasalamat namin to express, Panginoon, how blessed, how thankful we are, Lord God, sa ginawa mo sa buhay namin. Lord, salamat, Panginoon, kasi sinamahan mo kami ng buong 2024. And ngayong year na to, naniniwala kami, Lord God, that you will be with us. Hallelujah, hallelujah. And this time, bago po tayo patuloy na manalangin sa Panginoon, let's humble before the Lord. Let's ask for His cleansing sa atin. Sa mga oras na ito, mga kapatid, maybe may mga nagawa ka na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Let's ask the Lord na linisin tayo. Lord, we ask for your forgiveness. Patawarin mo kami, Lord God, sa lahat po, Panginoon, ng mga kasalanan namin. Patawarin mo kami, Lord God, kung may mga pinapagawa ka sa amin pero hindi namin nagawa. Lord, linisin kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Come on, humble yourselves to the Lord and ask the Lord for His forgiveness. Lord, sa mga oras na to, Lord, linisin mo kami, Lord. Maranasan namin, Panginoon, yung paglilinis mo, Panginoon, mula sa loob hanggang sa labas. And Lord, naniniwala kami, Panginoon. Lord, naniniwala ako sa mga kapatid ko, Lord, na humingi ng kapatawaran sa inyo. Lord, sa mga oras na to, you are cleansing them. Kaya kapatid, receive the cleansing from the Lord. Receive the forgiveness from the Lord. Pinapatawad ka ng Panginoon. And this time, as you receive the forgiveness from the Lord, naniniwala ako, mas free na tayo ngayon, mas malaya na tayo ngayon lumapit sa harapan ng Panginoon. And this time, idudulog natin kay Lord. We will pray for our personal prayer. Hallelujah. And this time, if ikaw ay magulang, kay nanay, ikaw ay tatay, come on, dulog mo kay Lord yung mga personal prayer mo. Panalangin mo yung family mo. Panalangin mo yung mga anak mo. Panalangin mo yung asawa mo. Come on, this year, mas kakailanganin mo ang direction ng Panginoon. This year, mas kakailanganin mo yung wisdom niya. This year, mas kakailanganin mo yung salita ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang, kapatid, position yourself. Ipanalangin mo na yung mga dapat mong ipanalangin pagdating sa family mo. And I know, at this very moment, God is giving you directions. God is giving you wisdom sa kung ano yung tatahakin mo this 2025. Lord, pinapanalangin namin, Panginoon, yung kanya-kanya naming pamilya. Lord, naniniwala kami na kung sinamahan mo kami last 2024, this 2025, Lord, mas lalo naming, Lord, isisik yung presence mo na sumama sa amin. Lord, we need your word. We need your direction, Panginoon, para mas lalo kami, Lord, maging matalino pagdating, Lord, sa 2025.
And this time, if you're a student, nag-aaral ka, panalangin mo yung pag-aaral mo kay Lord. Ngayon pa lang, you declare, kung ikaw, since matapos na din yung school year, you declare na makakatapos ka in Jesus' name. Come on, you pray to the Lord. Lord, panalangin po namin. Bigyan mo po, Panginoon, ng bawat kabataan na nag-aaral ng wisdom. We pray, Lord, sa mga nangangailangan ng provision para sa kanilang tuition fees. Lord, I declare, Panginoon, that you will provide for them. And I know, Panginoon, that you are our Jehovah Jireh. Lord, hindi mo kami pinabayaan ng mga nakaraang taon. Kaya naniniwala kami, Lord God, ngayon hindi mo rin kami, Lord, papabayaan. Lord, mararanasan namin yung matinding pagpapala at blessing mo. Hallelujah. And this time, if you're a worker, I want you ask the Lord, sabihin mo kay Lord yung mga personal prayer mo. You ask the Lord for strength. You ask the Lord for sustenance. I-sustain ng Lord yung finances mo. If you're a breadwinner, idulog mo kay Lord yung buong 2025 mo, and surely, sasamahan ka ng Panginoon. Hindi ka magkukulang. I declare that in Jesus' name. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ng mga ginagamit mo, Panginoon, ng mga young professionals. We pray, Panginoon, for wisdom sa kanila. We pray, Lord God, for clear direction this 2025. We pray, Lord God, for your sustenance, for your provision, and for your blessing, Panginoon, na mag-umapaw po sa kanilang mga tahanan. Dalangin ko rin, Lord, sa kanilang mga nangangailangan ng comfort, nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan, nangangailangan, Lord, ng kalakasan. Let your provision, let your comfort, Panginoon, and let your blessing be upon them. And this time, pagkatapos nating idulog yung mga panalangin natin kay Lord, I know this is the perfect time to worship the Lord. Come on, stand up on your feet. Pasalamatan mo ang Panginoon. You express your gratitude kay Lord. Lord, salamat, Panginoon, because you are good. Panginoon, salamat, Panginoon, kasi this past year, nung 2024, Lord, pinataas mo yung pananampalataya namin. Lord, salamat sa lahat ng mga pinagdaanan namin ng nakaraang taon na naging dahilan para mas lalong tumaas yung faith namin, para mas lalong magtiwala sa inyo. Kaya Lord, we pray na this 2025, lalo mo pa po kaming samahan, Panginoon. Patuloy mong i-increase yung faith namin, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mo kaming i-direct, Lord God, sa kung ano yung plano mo, yung magandang plano mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Lord, we trust in you, Panginoon, because you are good. You are our good, good Father. And alam namin, Lord God, na this 2025, lahat ng plano mo, Panginoon, we declare, ngayon pa lang New Year, Panginoon, we declare, nagagawin mo, Panginoon, yung mga pinangako mo sa amin. We declare, Panginoon, that this 2025 will be a year of harvest, will be a year of fruitfulness, will be a year of protection, of blessing, Panginoon. And Lord, sa mga oras na ito, tinataas namin yung pangalan mo. You are worthy of our praises. You are worthy, Panginoon, of our worship. You deserve the best, Panginoon, because you are the best God. Salamat, Lord. Come on, let's worship the Lord. Strong foundation. Oh God, I want a faith like yours. Oh, I want a faith that is great, oh God. Oh, I want to give all my trust to you. Oh Jesus, oh maybe we, oh
but you are strong enough, oh God. Oh, have your way in our life, oh Lord. We thank you, God, Jesus. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes and see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me your faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, I need you, God. Soften my
Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa katapatan mo. Salamat, O Diyos, hindi ka nagkukulang. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Thank you, God, for all your favor, your provisions, your kindness upon our lives. God, we are excited sa bagong season na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Tanda ito, Panginoon, ng iyong unfathomable na pagmamahal. Kaya God, sa gabing ito, may you continue to enlarge our capacity to receive more from you. And Holy Spirit, saliksikin mo po ang bawat isa sa amin. Lord, transform us even more. And we are excited to commune with your presence sa mga oras na ito. Lord, gumalaw ka po sa aming mga kalagitnaan, nasaan man po kami, Panginoon. Lokoban kami ng iyong Santong Espiritu. At tunay nga, mapuspos ang bawat isa sa amin. Walang ibang makita at maparangalan, kundi ikaw at ang pangalan mo. Salamat, Panginoon. We love you. We honor you. We bless your name. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Good evening, Light Family. Happy New Year po sa bawat isa sa atin. Kumusta po ang inyong mga New Year salubong so far? Grabe, sino po dito ang puyat pa, pagod pa, at talagang hindi pa makaget over sa nagdaang holiday season? Pwede nyo po bang i-type sa ating comment section kung ano po yung pakiramdam ninyo nung iiwan nyo na ang taong 2024 at papasok na po kayo sa 2025. Siguro may ilan po sa atin, habang iniiwan natin ang 2024, ay nakakaramdam tayo ng matinding excitement. Siguro may ilan po sa atin nakaramdam ng gratefulness, na overwhelmed ng grabing pasasalamat sa Panginoon. And maybe may ilan po sa atin nakaramdam ng kaba kung ano po ang meron sa 2025. Amen. Marami po siguro tayo mga samot-saring mga feelings na naramdaman. Grabe, napakabilis po talaga ng araw. Parang kailan lang, nagsisik first 2024 lang po tayo. But in few days, sik first 2025 na po agad. Ang bilis po ng panahon. Amen. Sino po dito ang nag-a-agree? Magbago man po ang panahon, pero hindi po ang Panginoon. Amen. Wow. That's why our text for tonight ay manggagaling po sa libro ng Exodus, Exodus 14, 13 hanggang 14. And let me read it from the New International Version. Ang sabi po, Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Wow, ang ganda ng Word of God. Alam niyo po, ang Book of Exodus, isinulat po ito ni Moses, primarily para po sa second generation of Israel. Sila po yung mga nasa wilderness during their 40-year journey papuntang Promised Land. At isinulat po ang librong ito to preserve the history of the Israelites and at the same time, to call the people na manatiling tapat sa kanilang pagsunod sa Diyos as God will make them a powerful nation. So, ang book po na ito, this showed the journey of the Israelites from their groaning dahil po sila ay naalipin sa Egypt to giving glory to God because of the goodness and the faithfulness of the Lord. So, ang book of Exodus po ay patungkol sa deliverance. Ito po ay patungkol sa redemption na pinaranas ng Diyos sa bayan ng Israel when they cried out to God dahil sobra na po ang pang-aalipin ng mga Egyptian sa kanila. Imagine niyo po, 430 years, ginawa po silang mga slaves, ng mga Egyptians. So God called Moses to take the lead para hanguin po sila mula sa Ehipto. Pero hindi po naging madali ang lahat. Bakit po? Kasi dito sa chapter 14, when they are about to cross the Red Sea, tatawid na po sila, nakaalis na po sila, nahango na sila sa Egypt, patawid na po sila ng Red Sea, biglang hinabol pa po sila ng Faraon at ng mga kawal nito. So takot na takot po yung mga Israelites, kung kaya't ang sabi po nila sa verse 10 hanggang 12, as Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them.
They were terrified and cried out to the Lord. 11, ang sabi, they said to Moses, "Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt?" Verse 12, "Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone, let us serve the Egyptians'? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." Sa Tagalog, ang sabi po, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo kami sa Ehipto, ngunit tignan mo anong nangyari. Hindi ba bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na wag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kesa ang mamatay dito sa ilang." Pero ang sagot po ni Moses sa kanila, ang sabi ng verse 13 hanggang 14, Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today." So the Egyptians you see today, you will never see again. Bakit daw po? For the Lord will fight for you. You need only to be still. Ngayong gabi, our first prayer works for the year 2025, it is entitled, New Year, Same God. New Year, Same God. Bagong taon, pero the same na Panginoon. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Now, that being said, papaano naman po tayo mananatili sa Panginoon sa taon na ito? And so pag-usapan po natin, I'm so excited to share this with you. How do we stay still in the Lord this 2025? How do we stay still in the Lord this 2025? Dalawang bagay, tapos na po tayo. Number 1, we need to fear not. Amen. We need to fear not. Kung mapapansin po natin, when the Israelites saw that they were chased by the Egyptians, na overwhelmed po sila. Maganda na po yung ginagawa ng Panginoon sa kanila, nakaalis na po sila doon sa Egypt, pero biglang bumalik po ang slavery mindset nila when they looked back at nakita po nila andun ang Parao, ang Paraon, at andun ang kanyang mga kawal. So sinisi po nila si Moses at ang sabi nila, mas okay pa daw sa kanila na maging alipin na lang sila sa Ehipto. Dahil po sa takot nila, 'di ba, papalapit pa lang ang mga Egyptians, dineclare na po nila, wala na, talo na tayo. Dineclare na nila na mas maigi pa daw na maging alipin na lang sila sa Egypt kesa naman daw ang mamatay sa desyerto. Mga kapatid, dito po natin makikita, ito po pala ang nagagawa ng takot sa ating mga journey sa Panginoon. Amen. Fear will steal your faith. Fear, it will steal your clear thinking. Nanakawin po ng takot ang courage mo to move forward. Amen. Fear will paralyze a believer para hindi magtuloy sa kalooban ng Panginoon sa kanya. Pero alam nyo, ang unang instruction na nilatag ni Moses sa kanila, ang sabi po sa verse 13, Moses answered the people, "Do not be afraid." Amen. Pwede mo bang i-type yan ngayon? Do not be afraid. Alam nyo ba ang salitang afraid po dito? Nanggaling po ito sa Greek word, sa Hebrew word na yarei. Amen. Yarei. Hindi po yare. Amen. Pero mukhang pwede na rin po, no? Kasi, di ba, may iba na yayari po talaga, di ba? Mayayari po talaga tayo, no? Kung tayo ay pangungunahan ng takot. Ito po ay yarei. Ang ibig pong sabihin ay to fear. And literally, ang ibig pong sabihin nito ay ang matakot, panghinaan ng loob, ma-terrify, or makaramdam ng extreme na kaba. Pero ang sabi ni Moses sa kanila, do not fear. So that time, Moses was instructing them na wag na po nilang i-entertain kung ano man yung negative feelings na dulot po ng kanilang situation. So that time, nire-remind sila ni Moses na wag nilang ituon ang kanilang focus sa mga nangyayari sa paligid nila. Wag nilang ituon ang kanilang focus sa mga nararamdaman nila. So Moses that time was encouraging them not to live by what they see,
not to live by what they hear, not to live by what they feel, pero ang kailangan po nila para manatili sila sa Panginoon, it is to fear not. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, o pwede mo bang i-type ngayon sa comment section, huwag matakot. Amen. As in, mapapansin po natin, no, ang ganda na ng ginagawa ni Lord. Nag-journey na po sila. Okay, patungo po silang promised land, pero takot po ang unang naging kalaban nila. Sino po dito, honestly, nakaramdam ka ng takot nung pumasok ang taong 2025? Amen. Or even now, you are still feeling anxious sa bagong season or sa bagong buhay na sinusuong mo. Amen. Yung klase ng takot na takot ka dahil alam mo may humahabol sa'yo. Yung klase ng takot na takot ka dahil alam mo anytime pwede kang bumalik sa struggles mo or pwede kang bumalik sa mga nagpahirap sa'yo. Pwede po itong literal, pwede itong emotional, pwede itong intellectual or even spiritual. Yung tipong pakiramdam na may humahatak sa'yo na manatili na lang sa dati mong buhay or manatili na lang sa buhay na malayo sa breakthrough na galing sa Panginoon. Maybe, hindi ko po alam, meron sa atin dito, di ba, magbabagong taon na lang, meron pang gustong humadlang sa'yo. Amen. Naranasan niyo po ba yon? Magbabagong taon na lang, but the past is still chasing you. Tipong lahat excited sa lubungin ng New Year, di ba? Nag-prepare. Lahat excited sa seek first. And here is you, doubting kung deserve mo ba na sumampa sa 2025. Here is you, na gusto na lang mag-settle for less. There is someone like you na naguguluhan, natatakot at balisang-balisa. Kapatid, God is telling you right now, stay still. God is telling you right now, anak, do not be afraid. Stay still and do not be afraid. Alam nyo ang problema, bakit maraming Kristiyano ang hirap makamove forward, ang hirap lumago, dahil hanggang ngayon takot na takot. Bakit marami pong Kristiyano hanggang ngayon ayaw magpagamit sa Diyos, ayaw pa rin sumunod sa calling ng Panginoon sa Kanya? Bakit po? Kasi hanggang ngayon, nakatingin pa rin siya sa nakaraan. Hanggang ngayon, nakatingin pa rin siya sa mga nangyayari sa paligid niya. I tell you, if you will let fear dominate your life, you will miss the breakthrough and the move of God. Amen. Marami kang mapapalampas kung hanggang ngayon, hinahayaan mo ang takot na hadlangan ka, okay, sa promised land na binibigay sa'yo ng Panginoon. Alam nyo, ang fear or takot, ito po ay serial killer. Bakit maraming Kristiyano ang hanggang ngayon nasa Egypt pa rin at hindi pa rin nararanasan ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, overcoming fear, it is the first step to remain in the Lord and to be victorious in our journey. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo or i-type mo ulit sa comment section, fear not. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Thank you, Jesus. Pangalawa po, how do we stay still in the Lord this 2025? Aside from fear not, number 2, we need to faith up. We need to faith up. Again, ang sabi po ni Moses sa verse 13, Moses answered the people. Ang sabi niya, do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. Alam niyo ba, ang word po dito na stand firm, galing po ito sa Hebrew word na yatsab, na ang ibig pong sabihin ay to stand, to set, to place, or to persevere. And kung titignan po natin sa Hebrew culture, ang posture po na ito, simbolo po pala ito ng faithfulness, ng obedience, and readiness to act according to the divine will of God. In short, to stand firm, ang ibig pong sabihin ito, simbolo ito ng pananampalataya sa Diyos. So makikita po natin, hindi lang po in-encourage ni Moses yung mga Israelites na huwag matakot, kundi he even led them na apuyan muli ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat hindi pa man nila nararanasan, pero ano pong sabi ni Moses, you will see the deliverance the Lord will bring you today. That as they stay their ground bilang senyales or simbolo ng kanilang pananampalataya sa Diyos, something supernatural will happen that day.
na kung sila po hindi sila bibigay sa pananakot ng mga Egyptians, kung tataasan lang daw po nila ang kanilang mga pananampalataya, that day, makikita po ng kanilang mga mata kung papaanong ililigtas sila ng Diyos mula sa mapaniil po nilang mga captors. Ang sabi po ng verse, the Egyptians you see today, you will never see again. These Egyptians will forever be defeated by God. Ano po ang kailangan nila to stay still in the Lord? They need to faith up. At alam nyo, ito rin po ang kailangan ng bawat isa sa atin sa taong 2025. Mga kapatid, pananampalataya po ang susi for us to completely win over sa mga pilit na humahatak sa atin pabalik sa 2024. Amen. Pananampalataya ang susi to win over sa mga pilit na humahatak sa atin pabalik sa dati nating buhay, pabalik sa nakaraan natin. Faith will lead you to see the promises of God happening in your life supernaturally. Alam nyo, gagawa po talaga ng paraan ang kaaway para hindi mo ma-maximize ang 2025. But please, stay grounded. Baunin mo palagi ang pananampalataya mo. Hindi mo pa man makita ang victory, i-claim mo na agad by faith. Ibig pong sabihin ng by faith, it means wag sa sariling lakas dumepende kasi limitado po tayo. Huwag sa mga nangyayari sa paligid bumase kasi hindi po limitado si Lord sa lahat ng ito. Mas piliin pa rin po natin ang manampalataya sa Diyos. Amen. Stop doubting of what the Lord can do in your life. Yes, you might be surrounded by countless enemies in every side, but as you faith up, lo and behold, God will save you miraculously. Tandaan, pananampalataya sa Diyos ang magpapanatili sa iyo para panghawakan ang mga pangako ng Panginoon. Kaya gaano man ka-imposible, gaano man ka-challenging ang kaharapin mo sa taong 2025, wag na wag mong kakalimutan ang pananampalataya mo. Amen. No matter what happens, do not abandon your faith in God this 2025. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Patapos na po ako. Again, how do we stay still in the Lord this 2025? Ano pong kailangan natin? We need to fear not and we need to faith up. Bilang pagtatapos, ang sabi po sa verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. The Lord will fight for you. You need only to be still. This is God's assurance to the Israelites and to all of us right now. Bakit po natin kailangang manatili sa Panginoon ngayong taon? It is because hindi ka lalaban mag-isa sa taon na ito. Kasama mo ang Panginoon. Ang kailangan mo lang ay ang piliin na manatili sa Kanya. Mga kapatid, magbago man ang taon, pero kailanman hindi magbabago ang ating Panginoon. Sana hanggang matapos po ang taon ng 2025, matagpuan pa rin tayo ng Diyos na nananatili po sa Kanya. Kaya nga as an application, it's time to hold your peace and keep moving forward. It's time to shake off the fear and it's time to confront the enemy with your faith in God. It's time to leave the year 2024 and to embrace the new season na ibinibigay sa'yo ng Panginoon ngayon. Alam ko, mahirap iwanan ng nakaraan. Alam ko po, mahirap iwanan ang naging Egypt ng buhay natin. Pero God is telling you right now, kailangan. Dahil masasayang po ang taong 2025 kung hindi mo tuluyang bibitawan ang mga nakasanayan mo na. Ano man ang mga overwhelming challenges na maranasan mo sa taon na ito, do not entertain the lies and the negativities na pilit na nilalagay ng enemy sa buhay mo. Instead na ma-discourage, bakit hindi mo piliin na magtuloy sa Diyos? Panghawakan mo ang pangako ng Panginoon sa iyo. Instead na bitawan na lang ang pagpapalang hawak-hawak mo na, nasa 2025 ka na. Why don't you continue to fight for it? Hold your peace. Stay calm because you are not fighting your battles alone. Ngayong taon, marami pong distraction. Ngayong taon, marami pong close encounter with the enemies. But please, pwede ba tapangan mo sa taon na ito
Ngayong taon, maraming magtatangkang pumigil sa'yo sa journey mo, sa pananampalataya mo, sa relationship mo kay Lord. But please, ituloy mo ang lahat ng mga nasimulan mo. Kapatid, may promised land na nag-aantay sa'yo. Forget about Egypt. Forget about your old life. Because God is preparing you sa isang bagong lugar na matagal niya nang iprinipara para sa iyo. Let me remind you tonight, may redemption at may freedom kay Kristo. Gaano man tayo katagal na inalipin ng kasalanan, pero dahil sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus, lahat ng ito ay bayad na in full. Magbago man po ang taon at ang mga season, pero hindi magbabago ang Diyos natin. Amen. 2025 is a new year for us, but we have the same eternal, faithful, and loving God. Kung napagtagumpayan po ninyo ng Panginoon ang 2024, claim it right now, mapagtatagumpayan nyo rin, tatapusin nyong sabay ang 2025. Hallelujah. Again, it's about time to fear not and to faith up. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay pipikit. Hallelujah. I believe may mga taong kinakausap ang Diyos sa lugar na ito. I believe may mga tao sa lugar na ito. Nasa 2025 ka na, but fears from 2024, fears from previous years, they are still hunting you. They are still chasing you. Pilit kang binabalik sa nakaraan. At ninanakaw sa iyo ang magandang ginagawa sa iyo ng Panginoon. Pwede ba sa mga oras na ito, ikaw at si Lord, you commune with the Lord right now? Can you showcase to the Lord all your vulnerabilities? Pwede mo bang sabihin kay Lord ngayon, lahat ng mga pinagdadaanan mo? Hindi ko alam kung ano ang specific na journey mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung mga takot or mga pangamba mo ngayon. Maybe some of us right now, takot ka sa mga uncertainties ng 2025. Maybe some of us, gusto mo na lang bumalik sa dati mong buhay. Baka ikaw yung Kristiyano na overwhelmed ka ngayon ng mga pinagdadaanan mong struggles, na overwhelmed ka ngayon ng mga weaknesses mo and vulnerabilities mo. Or baka ikaw yung Kristiyano, feeling mo, mag-isa ka sa mga laban mo sa buhay at hindi mo alam hanggang kailan mo kakayanin ang mga bugso ng problema. Kapatid, tinatanggal ngayon ni Lord lahat ng mga takot sa puso mo. Pwede ba sa mga oras na ito, you begin to repent. You cry out to the Lord. Begin to humble down yourself before the Lord. Begin to surrender your life to God. Habang iniinkwentro ka ngayon ng Panginoon, can you begin to cast all your fears to the Lord? Sabihin mo kay Lord lahat ng mga takot mo. Sabihin mo kay Lord lahat ng uncertainties na meron ka. Ibigay mo lahat sa Panginoon and begin to embrace the life of faith. Pwede ba sa mga oras na ito, maaari mo bang balikan ang mga pangako ng Diyos sa'yo? Kapatid, walang imposible sa Diyos. Siya ang Diyos ng katagumpayan. Siya ang Diyos ng kagalingan. Siya ang Diyos ng kalayaan. Just as how the Israelites crossed the Red Sea victoriously, claim it by faith. Ang taon na ito, ito ang taon ng breakthrough mo. Ito ang taon na mas lalo kang maglilingkod sa Diyos. Ito ang taon na mas lalo kang lalalim sa Panginoon. May gusto mang pumigil sa'yo. Pero makikita mo as you move forward, as you surrender your life to the Lord, God will be with you. You need to stay still. Oh, rabashakararararararararaba. Iyakarabababababasika. Come on! May ginagawa ang Diyos ngayon sa'yo. Open up your heart. Open up your heart. Mas lalo kang pagtatapangin ng Panginoon sa taon na ito. Shikarararararara. Oh! Lord, we are asking right now for an open heaven. We are asking, Lord, ibuhos mo ang ibang klaseng pananampalataya, O Diyos.
Pananampalataya na hindi kagaya ng dati. Pananampalataya na hindi kagaya ng 2024. Oh, shakararararararara. Come on, receive. Receive. Oh, shakayayarabababababa. Oh, mas lalo ka ngayong pinagtitibay ng Diyos. Tinatanggal ni Lord lahat ng doubts mo. At pinapalitan niya ng Panginoon ang pagdepende sa Kanya. Let me tell you, kayang magmilagro ng Diyos. Siya ang Diyos na humahati ng dagat. Kung nagawa niya before, kaya niyang gawin ngayon sa sitwasyon mo. Oh! Sikar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 a. Sikarararararabahande. Yes, may pananampalataya na inaapuyan ngayon ng Diyos. Yakarabababababa. May pinapakita muli ang Diyos sa'yo ngayon. Come on, receive that by faith. Receive that by faith. Embrace the plan of God in your life. Shikar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 a. Oh, allow the Holy Spirit to take you deeper sa relasyon mo sa Diyos. Oh, magbago man ang taon, magbago man ang season, magbago ang panahon, pero kailanman hindi magbabago ang Diyos. Siya ang Diyos na tapat, siya ang Diyos na dakila, siya ang Diyos na mabuti, siya ang Diyos na gracious. He is our deliverer, He is our great provider, He is our God, He is Yahweh, He is Elohim, He is our fortress, our strong tower. Oh, rabasikararararararara. Iyarabasikarabahande. Yes, oh God. Lord, tanggalin mo po lahat ng takot, lahat ng tanong sa amin, oh Diyos. At palitan mo po ito sa mga oras na ito ng pananampalataya sa iyo. Yararararararara. Hallelujah. Come on. Come on. God is rekindling the fire in your heart right now. I believe may pinapakita ang Diyos sa'yo ngayon. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on. Open up your heart to the Lord. Pwede ba sa mga oras na ito, taas mo ang dalawa mong kamay and you receive the faith, the supernatural faith na pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Ngayon pa lang, i-receive mo na ang katatagan. Marami kang pagdadaanan sa taong 2025. Maraming pilit na hahatak sa iyo pabalik sa nakaraan mo ngayong taon. But ikaw mismo, you decide right now, Lord, by faith, lalakaran ko po ang journey ko sa taon na ito. By faith, Lord, i-embrace ko ang promised land. By faith, Lord, alam ko, matagumpay nating tatapusin ang taon na ito. Maraming tao ang makakakilala sa iyo. Gamitin mo po ako, Panginoon. Hallelujah. Come on, by faith, receive the anointing of the Lord to you right now. By faith, receive the favor, the protection, the provision of God to you. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat. Kilala mo kami from the very beginning. Before we were formed in the womb of our mothers, you knew us very well. And so, God, we are surrendering not just our 2025. We are surrendering our whole life to you, God. Lord, ikaw na po ang siyang humawak ng aming mga buhay. Take us where you want us. Use us wherever you want us, oh God. Whatever form you want our lives to be used. Holy Spirit, we depend on you. You are our comforter. You are our healer. Our provider. Hallelujah. Come on. Minsan pa, pwede ba nating i-declare ito sa Panginoon? Lord, ang aming pong mga buhay ay para sa iyo. May mga weaknesses po kami. Marami po kaming vulnerabilities. Honestly, Lord, every time na may problema, nasishake pa rin po kami. Pwede sa taon na ito, Lord God, sa mga kahaharapin po namin, pwedeng, Lord, mag-doubt po kami. Pero Lord,
Ngayon pa lang, sinusuko na po namin sa iyo ang lahat. Oh, thank you, Jesus. Come on, let's declare this song once again. Oh, Jesus. Shikar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 aba. Oh, rabakaya rabasikarabahan. Mabuti ka, Panginoon. Kasama ka namin sa journey na ito, O Diyos. Hindi kami lalabang mag-isa. Sabi mo sa salita mo, Panginoon, be still, for you are with us. You are with us, Lord. Oh, yarabakaya rababababababa. Come on, papurihan mo ang Panginoon. Come on, dakilain mo ang Diyos. Oh, worthy, worthy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord. Oh, we lift your name in this place, oh God. Shikararararabakaya rabakaya rabababababa. Iyararararabasikarabahana. Thank you, Jesus. Strong in me, my flesh may fail. My God, you never will. I make me weak. Your spirit strong in me, my flesh may fail. My God, you never will. I make Hallelujah. Lord, marami pong salamat. Ramdam po namin, oh God. First day pa lang ng taon. Pero ramdam na namin ang courage, ang boldness. Ramdam namin, Lord, matindi ang gagawin mo sa taon na ito. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat, oh Diyos. Hallelujah. Come on, let's continue to remain in the atmosphere of praising God, of prayer, of communion with the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on. Let's continue to pray. Panalangin natin yung country natin this day. I know may gagawin ng Panginoon. I know God is opening our hearts right now. At may nilalagay ang Panginoon para ipanalangin natin ang country natin. Come on, let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's pray now for our leaders of this country. Ipag-pray natin na maging faithful sila sa mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Let's pray na hindi lang basta sila maging leaders, kung hindi maging servant sila. And this 2025, naniniwala ako, wow, God is doing something greater in the Philippines. Hallelujah, hallelujah. Come on. Lord, we are praying to them. We are praying na maging good steward sila at maging accountable sila sa lahat ng mga resources na ipagkakaloob mo sa Pilipinas, na anuman yung ibigay, Panginoon, mo na sa darating na 2025 ay maging ready sila, na maging resourceful sila, oh God. And even, Lord, yung ano man mga resources yung ipagkakaloob mo, mapatao man, kayamanan man, or yung culture ng Philippines, maproteksyonan nila ito this 2025. And Lord, we are praying for them na maging good steward sila sa lahat ng mga ito. And today, let's pray for our leaders mula sa ating President hanggang sa mga kabinete nila at sa mga nasasakupan ng kanyang kapangyarihan, that they will have more strength and wisdom and love na makinig sila sa salita ng Diyos and to carry the service and serve people. Hallelujah. Lord, we are praying for them. Ikaw, Panginoon, yung magbigay ng puso sa kanila para yung kapangyarihan ipinagkakaloob mo sa kanila ay talaga mapanghawakan nila at mabalyo nila ito at maibigay ito sa tamang tao, sa mga political na kailangan nilang tayuan this 2025. And Lord, we are praying that you bestow the wisdom, the counsel, and discernment to protect the Philippines. And this coming election, oh God, we pray also for you, God, to hear our cries. Alam mo yung mga hinanaing ng bawat Pilipino. And we pray, God, to remove the blindness of your people to elect the right officials to love,
protect and help nai-implement kung ano yung best para sa Pilipinas. Hallelujah, hallelujah. May this country rejoice in truth and not in lies. And now, come on, continue to pray. Pag-pray naman natin ang city natin. Hindi aksidente kung bakit nandito tayo sa Olongapo. And this 2025, naniniwala ako may gagawin ang Panginoon sa city ng Olongapo. Now, let's pray for the leaders, sa mga kapwa nating manggagawa. Lord, we pray for our leaders. You know kung ano yung pangangailangan nila. And we petition everything to you, Lord, simula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, sa mga bagay na hindi namin nakikita na pwede nilang gawin, at sa mga bagay na pwede naming makita, oh God, pinagpipray namin yung mga petition na kailangan nila. Ikaw yung mag-provide, oh God, mula sa pangangailangan nila at sa buong city na ito. Mag-succeed ang bayan ng Olongapo at ang mga leaders namin mula sa mayor hanggang sa mga barangay officials. And we pray for you to give them strong heart, that heart na susunod sa kalooban mo. Hallelujah, O God. And we also pray for the protection. Grabe, Lord, maraming ginagawa ang kaaway sa Olongapo. But this season, this new year, we are praying for protection na lahat ng gagawin, Panginoon, ng kaaway talagang hindi mangyayari. We pray that you make this city progressive and wise and diligently in following what is right and what is true, God. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. And now, let's pray for the church. Yung church natin, come on. Alam mo, may ginagawa ang Panginoon hindi lang sa buong syudad ng Olongapo. And I believe yung bawat panalangin natin sa church na to talagang nag-i-impact. That is why greater things will come dito sa ating bayan and even dito sa ating church. And let's pray for our church, especially our pastors, kasi talagang matindi yung paggagamitan ng mga pastors natin, mga network leaders natin. And let's begin to pray for their welfare as they continue to serve the Lord. Come on, hallelujah. Let's pray for them. Lord, we place our trust in you that we know hindi mo pababayaan yung mga tapat na naglilingkod sa iyo katulad ng mga pastors namin. We pray for our pastors that you will meet their needs. Lord, ibuhos mo yung pagpapala sa kanila, yung provision, no, pati sa kanilang pamilya, oh God, at sa mga nasasakupan sa nila. Keep them safe, give them the wisdom to excel and love you. At yung church mo, mahalin pa rin nila ng tuloy, even more and more. And Lord, maging kagaanan kami sa kanila this 2025 para ma-finish namin ng strong ang 2025. And Lord, we ask for you na let them finish strong. And we pray for more partners for this God's calling sa buhay nila, sa mission nila. Lord, maghari nawa ka po, Panginoon, sa mga buhay ng mga pastors namin. Hallelujah. And now let's pray for our network leaders. Let's pray for the clarity sa kanilang mga calling. Hallelujah. And loving for God more and for His people. Lord, we are praying na mas lalo nila makita ang pag-ibig mo at iparanas mo sa kanila yung pag-ibig mo na even sila hindi nila makontain, na talagang mag-aapoy sila this 2025. And we are praying sa mga missions ng church that you will give them more strength, that you will bless them and their families. Huwag mong pabayaan yung pamilya nila and even themselves, oh God. At sa mga nagpapamentor at sa mga members ng church na ito, we pray for each of us na magamit mo pa, oh God, this year, this 2025, at maluwalhati ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, oh God. And Lord, we are praying that our hearts for you, oh God, that you will give us compassion. Yung compassion na talagang aabot ng mga lost souls at mag-i-ignite ng puso namin para sundin ka at mas lalo pang lumalim sa iyo this 2025. And Lord, we pray also
that the needs of this church, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, talagang matugunan mo, O God, ibigay mo sa amin yung hinihingi, yung mga dinidesire namin, lalo na kapag kalooban mo this 2025. And Lord, we ask this and we believe ngayon pala may ginagawa ka sa panalangin namin. Ngayon pala may sinisecure ka. Ngayon pala meron ka ng pinoprotectionan. Ngayon pala may mga answered prayers na kami. Lord, we thank you kasi ikaw ang Diyos na haabot. Naririnig mo kami sa mga panalangin namin. And Lord, salamat. We declare na this 2025, sasamahan mo kaming muli. We declare victory sa mga pinag-pray namin. And we know na ngayon pa lang, oh God, marami na kaming aanihin this 2025. And that's why, Lord, we praise you, oh God. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Just what you say, that you're good, your love is great. I'm broken inside, I gave you my life. Isaiah 41, verse 10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Kapatid, anuman ang mga doubts mo ngayon, mga kinakatakot mo ngayong bagong taon, ang command at paalala sa iyo ng Panginoon, ngayong araw na ito, huwag kang matakot dahil kasama mo ang Diyos. Kapatid, ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay ay ang kaparehong Diyos na sumasa iyo. Kaya anumang pagsubok ang pagdaanan mo at kakaharapin mo ngayong 2025, panghawakan mo ang pangako ng Diyos na ang siya ang lalaban para sa iyo at sa pamamagitan niya, mapagtatagumpayan mo ang anumang pagsubok. Sa mga oras na ito, kapatid, tanggapin mo ang mas level up na pananampalataya. Binibigyan ka ng Panginoon ng kasiguraduhan sa lahat ng iyong mga pagdududa. Hallelujah. Kaya come on, church. You ask the Lord. Hallelujah. You ask the Lord, give me faith. Your love is great. I'm broken inside. I gave you my Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, kapatid, tanggapin mo ang kalakasan, ang direksyon, ang comfort at ang pagpapala ng Panginoon ngayong 2025. Let's declare na this 2025, mas magiging matatag pa tayo sa pananampalataya at walang anumang pagsubok at problema ang magpapabagsak at magpapahinto sa atin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos namin kailanmay hindi nangiiwan at nagpabaya. Salamat, Lord, kasi ikaw ang patuloy na nagpapalakas sa amin. Salamat, Lord, sa iyong katapatan at pagmamahal. Excited kami, Lord, na makasama ka sa bagong taon na ito. Kaya kapatid, patuloy mo purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Patuloy mo purihin ang Panginoon. Hallelujah. that you're good. Your love is great. I'm broken inside. I gave you my life. Kapatid, isang malakas na palakpakan para sa Panginoon. Tunay nga, there's a reason to celebrate. Hallelujah. Well, there's a reason to celebrate.
And those who wanted to give their offering po sa ating church, meron po tayong GCash number dito. We can send our offering sa number niya. And as we sing this victory song to God, come on. Speak to every limitation. Victory is my declaration. The same power that raised you from the grave is in me, so I will give you praise. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. We declare, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Amen! Wow, grabe. Talagang, sino po dito pinagpala ng Panginoon sa unang araw ng taong 2025? Praise God. So for our special announcement po, no, meron po tayong Seek First na magaganap on January 6 hanggang January 10. Kaya nga po, wala po tayong prayer works nitong darating na Wednesday at wala po muna tayong mga light groups, mga coaching or one-on-one dahil purely seeking po tayo, naka-seeking mode tayo. Kaya samahan niyo po kami sa ating prayer and fasting. Ayan, sabay-sabay po tayo na mas lalong manikluhod sa Panginoon at magpa-ready tayo sa Panginoon dahil mahaba-haba po ang taong 2025. Amen. So for more questions and for further details, you may contact your network leaders. Ayan, para mag-guide tayo especially sa ating mga prayer and fasting. And sige po, balik natin ang pasasalamat sa Panginoon. Taas natin ang ating mga kamay. God, marami pong salamat sa ginawa mo sa unang araw ng taon na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Salamat, Lord God, tinanggal mo lahat ng aming mga doubts, pinalitan mo lahat ng aming mga takot ng pananampalataya. Ginasolinahan mo kami, Lord God, at ready na kami sa taong 2025. We will not go alone. We will journey sa taon na ito ng kasama namin ang presensya mo, O God. Kaya alam namin, we are already victorious. Tatapusin namin ang taon na ito, O God, at ikaw ang i-glorify namin sa aming mga buhay. Lord, mas lalo mong pagpalain ang lahat ng nandirito, Panginoon, maging ang aming mga pamilya, ang aming kabuhayan, O Diyos. Lord, protektahan mo kami, walang anumang gawa ng kaaway ang manaig. Lord, we rebuke whatever form of sickness and infirmity in Jesus' name. And may your grace continue to abound. Your peace be upon us all. Marami pong salamat, God. We love you. We honor you. We bless your name. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Happy New Year, everyone. God bless po, Light Family.